Modus. Hindi pa rin laos ang ipit gang na simple ang gimmick, pero kapag hindi mo alam, tangay ang pera't mahalagang gamit mo. Panoorin ang estilo ng mga mandarambong sa sasakyan. Kayayang pagmasdan ang pamilyang sama-sama sa pamamasyal. Pero ang mga kawatan sila ngayon ang paboritong dukutan. Ang biktimang si Sherwin at kanyang pamilya sa pagnanais na makatipid sa pamasahe sa kanilang pamamasyal, bus ang napiling sakyan patungong isang mall sa Cubao, Quezon City. Subalit nang pababa sila sa bus, sinalubong sila ng tatlong lalaki na pilit silang sinisiksik upang sumakay. Siksikan kasi sa bus nun eh. Hirap kami bumaba. May mga sumasalubong sa amin, ang dami. Walang kamalay-malay si Sherwin at ang kanyang pamilya na dinudukutan na pala sila. Pagkapa ako sa bulsa ko, nawala yung cellphone ko. 7,000 yung halaga nun eh. Matapos makuha ang kanilang nakulimbat sa mga biktima, mabilis na bumaba sa bus sa mga hinayupak. Sa Cubao Police Station agad nagtungo si Sherwin para magreklamo. Ayon sa police, ito ang notorious na ipit gang. Kasong theft ang sinasampang kaso sa piskalya. Hindi mo mga siguro 5 to 10 years siguro yan ang parusa dyan kung napatunayan silang nagkasala. Luma na ang ganitong estilo. Papalit-palit lang ng mukha ang grupo ng kanilang nabibiktima. Kaya't babala ng T3 at ang pulisya, mag-ingat at maging alerto. Narito ang ilang tips para hindi kayo madukutan. Kung pasakay at pababa ng sasakyan, huwag makipagsiksikan. Paunahin ang mga gustong mauna at magpahuli ka na lang. Ilagay ang bag sa inyong harapan. Siguraduhin yakap nyo ito at hindi mahahawakan ni naman. Maging alerto kapag nasa pampublikong sasakyan. Talasan ang pakiramdam. Agad pumalag kapag may humawak sa mang parte ng inyong katawan. Isang ale na nabubuhay sa basura nagtitiis para makaipon at muling makita ang dalawang anak. Hindi kami matatahimik kung hindi namin siya maalalayan, kaya sinagot ng T3 ang kanyang hiling. Dala ng kahirapan sa buhay, napilitan makipagsapalaran sa Maynila si Melly Flores ng Mauban, Quezon. Lumuwas pa ng Maynila na may pag-asang makakahanap ng trabaho. Subalit kabaliktaran ang nangyari dahil sa kanyang kapansanan sa mata. Walang tumatanggap sa kanya. Ganito ang paraan ginagawa ko na magkalakal. Basta kumita. Pilit na pinagkakasya ni Melly ang kita niya para sa kanyang pangangailangan. Gusto kasi niyang makita muli ang kanyang dalawang anak na 7 taon na niyang hindi nakikita. Nais ng T3 na may sakatuparan ng hiling ni Melly. Kaya nga naman, Melly, ang kagustuhan mong makita muli ang iyong mga anak, sagot na namin yan. Hindi lang yan. Para naman magkaroon kayo ng bonding moment ng inyong dalawang anak na mga apo, etong konting salo-salong kinalabasan sa inyo. Meron ding konting groceries para sa iyo at magagamit mo para naman sa iyong pangangalakal. Maraming salamat po. Ay, okay. Magandang reunion. Sa pagbabalik ng programang tumitibag sa mga tiwali at mga abusado, ang mga katiwalan at kriminalidad, ibubuking sa pagrarap ng ating rapper na sa Beatbox Gore. Chismosong kagawad, nireklamo ng isang minoridad dahil sa panilang puri. Abangan mamaya live. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T333. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Dito sa T3 ang inyong reklamo, agad namin inaaksyonan. At dito po sa atin, ang mag-ina. Ang isa ay minor de edad, kaya tatawagin natin sa alias na Marian. Isang biktima. Marian, magandang gabi sa'yo. Nanay. Okay. Sinabi ko sa teaser, ang pinagmulan ng problema ay nung mag-chismoso si Kagawad.
at yun ang reklamo mo. Ano bang chinismis ni Kagawad laban sa'yo? Ang sabi po, hindi na po daw ako virgin. Naka-virgin po daw sa akin. Pasok na URS. So kinalat ka sa eskwelahan, napaya ka sa pati sa mga kapitbahay. Ano makita yung Kagawad na yan? Kagawad, boso. Ano po, Nay? Sa sementeryo din po, November 2 po. So doon sa gathering, sa fiesta pa tayo, pinagkakalat ka sa mga tao doon. Tinawag po niya ang anak ko doon sa bahay na tinitigilan ng bayaw ko sa sementeryo. Yun po, inilabas po niya, doon po sa maraming tao niya iniskandalo po. Dinuro-duro po niya ang bahay. Bakit? Ano bang atraso? May atraso ba kayo dito kay Kagawad? Wala po, hindi ko nga po siya kilala. Hindi ko nga po siya kaano. Kursunado ni Kagawad dito. Hindi, si Kagawad gay. Gay. Si Kagawad. Sa linya natin telepono yung reklamong Kagawad na si Joe Barroso. Kagawad, magandang gabi. Magandang gabi po. Kagawad, bakit naman ganon? Sinira mo yung buhay nitong dalagita. Chismoso. Kinismis mo, sinabi mo na masama, na hindi na virgin at kinalat mo sa eskwelahan, sa buong barangay, pati sementeryo, nung may pista patay. Bakit ka ganon, Kagawad? Hindi po, hindi po, ganito po kasi yon. Kasi yan po, may reklamo nga po raw. Nagpunta na po kami sa munisipyo, nagpiharap na po kami sa munisipyo niyan. Kumbaga, nagtataka nga po ako kung bakit pangalan ko po yung inaano niyan. Kumbaga, sabi nga po mismo nagsimula yung usap niyang Hindi po gano'n. yung totoo. May mga testigo nga po. Hindi naman yung totoo. Sinungaling ka. Sabi, madami nagsasabi sa'yo nang gagaling yung salita mo yun eh. Sinungaling mo, bakla ka. Mingard ka pala, Kagawad. Kagawad, Sarah Proud. Naturing ang Kagawad ka. Ganyan lang yung pinapakita mo ugali sa mga tao. Sabi mo pa sa akin ang galing yung salitang yun na hindi nga kita kaano-ano dyan eh. Ano yan, Kagawad? Balasubas ka, Kagawad. Walang hiya kang animal ka. Hey! Siraulo kang Kagawad ka. Bakit ganyan, Kagawad? Kagawad! Hey! Ano dyan, si Chairman Rueda. Okay, Chairman Masinsin. Nasaan sinturon ko? Magandang gabi po. Chairman. Chairman, Kagawad. Kagawad, pakibigyan telepono kay Chairman. Sige na. Sir, magandang hapon po. Sino yan, Chairman? Chairman Masinsin, magandang gabi po. Chairman, okay, paano itong reklamo nung dalagitan dito po sa amin ngayon, biktima po ng paninirapuri ni Kagawad at kung ano na mga pinagsabi niya. Para din po sa inyo to, Chairman. Opo. So ano pong ginawa niyo, Chairman? Ano po sila, kinuwalan po nila yung tunay na pangalan ng Kagawad ko rito. Tapos, nag-ano na lang po sila kung saan po raw nila gustong paratingin. Sabi ko, nasa sa inyo po iyon. Hindi, nakausap na po si Kagawad. Ano po sabi ni Kagawad sa inyo, Chairman, sir? Sabi po sa akin ni Kagawad, haharapin po raw niya at itatanggol niya sa sarili niya pag in-case na tumating po raw dito sa time na ganito. Okay. Chairman, pwede bang kausapin mo naman sinsinan yung beke mong Kagawad na yan? Sige po. Chairman Masinsin, kausapin mo lang masinsinan kasi baka isang bagay, lalagyan namin ng labuyong, siling labuyo yung bibig ng Kagawad mo na yan. Sige po, sir. Kakausapin ko po. Okay. Kagawad, Chairman, pwede makausap si Kagawad. Pakibalik mo yung cellphone kay Kagawad. Ito na po, sir. Ito na po. Daw po. Alam mo yung bunga mo, Kagawad, masarap, buhusan ng asido. Naluto asido. Sili na lang. Pakainin natin ng sili. Hindi, kasi sinira niya buhay nitong dalagita eh. Alam niyo po ba, hindi po minsan ako pumapasok sa school kasi po napapaya po. Hindi naman totoo yun eh. Oo nga po. Okay, relax ka Hindi, lang. pero masakit yun. Masakit yun. Anong gusto nito? Anong gustong gawin? Paninirapuri ang Kagawad na yan. Hindi, kasi ang nangyayari kasi, Tolben, Hindi na virgin. yun nga eh, pagdating sa eskwelahan, kaya hindi pumapasok na to eh. Tinutokso siya, hindi ka na virgin, hindi ka na virgin. Alam po ng teacher yun, nagtanong po ako doon. Wala na. Kita mo, Kagawad. Sus, Mariosep kang... Kagawad! Animal kang hayop ka, oh. Kagawad! Tarrrr! Buti na lang, Kagawad, di kami pumapatong sa mga beki. Okay, kausapin din natin ang Chief of Police ng Pililla, si Chief Inspector Resty Soriano. Inspector Soriano, magandang gabi po, Chief. Magandang gabi po, Boss Rafi. Sir, pakitulungan nga po itong dalagitan dito po sa amin. Nagkakaroon na po ng trauma dahil nga po sa ginagawa ni Kagawad na paninirampuri sa kanya. Kung ano po mga kinakalat na chismis. Baka po natin masampahan ng kaso itong si Kagawad. Paki-advisean na lang po sila na pumunta mismo sa opisina ko po
At ako na lang po mismo tututok sa kaso po na yan. Sige po. Sige po. Yan ang Jefe. Bukas din po mismo, Chief. Pupunta po kami, sir. Yes po, opo. Mabuhay po kayo, Colonel, sir, at Chief Inspector. Sige po, thank you po. Magandang hapon. Ang babait ng mga hepeng kausap natin. Action agad. Yan. Okay, sige, sasamahan namin kayo bukas na bukas, Chief, para makapagsampa ng kaso. Laban nyo sa nagkawad ng pulis sa'yo, okay? Sige. Yan ang 30 minutong aksyon na mismo. Ako si Rafi Tulfo. Magandang hapon ng gabi. Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ay, bago tayo magwakas, nais ko lamang pong kung nanonood si Dindo, Ana, Acevedo, Daudet, Gary, Maika at may MY. Binabati kayo ni Miss Liza Presnido. Ayan. Hindi, teka muna, makasingit ako. Yung wanted, mamaya. Ayan. Ay, 10-15. Wanted. Meron ako sinapatos doon. Sasapatos pala. Tinanggal ko yung sapatos. Mamaya, 10-15, maganda yung wanted. Anyway, ako po, Sir Erwin Tulfo. Iwan na namin sa inyo ang aming bagong kapatid dito sa T3, si Beatbox Gore. Hanggang bukas, mga kapatid, ito ang padala ng Serbisyo Publiko T3. Ang Bumangga, Giba! Yo. Isang pamilya gustong magsaya, pupunta sa mall at dun maglibang. Para makarating kailangan mag-bus. Pagdating sa Cubao, git-gitan style, ipitan dito, ipitan doon. Sobrang daming namimili, meron din namimili ng madudukutan. Sorry muna kay Padre Di Pamilya, Christmas gift na yun sa Mandurugas, baby.